ito Sir Ian, umpisahan po natin. Una sa lahat, congratulations po again, sir, sa pagkakapasa natin sa Civil Service exam ngayong 2026. Nung nalaman nyo sir yung yung result na kayo ay pasado dito sa Civil Service, ano po o kumusta po ang reaksyon ng inyo pong nanay o ng inyo pong mami? Ano po yung kanyang sinabi sa iyo, sir? Ano po, so unang-una po, ang bago po muna kay mama, yung reaction ko po muna kasi mas nakakatawa po yun eh. Nasa work po ako noon, nung last week, tapos kumakain ng lunch at biglang naglabas ng result yung civil service. Hindi po ako yung una nakaalam eh. Yung katrabaho ko po sa CBS-UA Calabanga. Pinost niya po sa GC namin, sa work GC na, uy, congrats Sir Ian, nakapasa ka na daw. Nakapasa ka na sa civil service. Nung una po hindi ako makapaniwala na nakapasa ako. Sabi ko nga sa kanya, totoo ba yan? Scam lang siguro yan kasi hindi po ako makapagpaniwala kasi hindi po ako umaasa na makapasa sana. Kasi hindi po ako nakapag-review noon dahil busy sa work. Tapos, to be honest po, hindi din ako nakatulog that day nung exam. So, sobrang anxious po ako, hindi makatulog. Kasi nag-worry ako na baka malate po ako dun sa venue ng examination. Kaya, yun. Tapos, wala pang review dahil na-busy din po sa work. Kasi, ang layo po ng ng bahay ko papuntang Calabanga, taga Minalaba ka po ako. So halos 1 hour yung biyahe, papunta tapos pabalik. At pagdating ko po ng bahay, wala na akong oras para makapagpahinga. Kaya hindi na ako nag-asa, sabi ko na makakapasa ako doon. But surprise, yun nga po yung nangyari. Ay hindi makapaniwala ako, and pati yung parents ko, yung nanay ko din po, sobrang masayang-masaya si mama na finally daw natupad na yung isa sa mga pangarap niya na makapasa ako sa civil service kasi gusto niya po talaga makapasok ako sa government. So, yun, sobrang grateful lang nanay ko po, si Mama Glo. Andito po siya. Yun lang po, sir. Okay po. So ito, malaman namin Sir Ian, first take nyo to sir or nag-take na kayo before? First taker po ako, sir. Nitong March lang. Kasi fresh grad din po ako. So, ngayon lang po ako nakapag-focus, nagkapaglaan ng oras para makapag-take ng mga exams. First taker po ako. Okay po. So ngayon sir, dahil pasado na kayo, eligible na kayo, may eligibility na po kayo. Siyempre, may mga tatanggapin na natin yung mga privileges about sa promotion, mga increase sa salary, gano'n. Pag gano'n sir, yung dumating na sa point na gano'n, ano ba yung una nating ireregalo sa ating mommy? Especially kapag Mother's Day, Sir Ian. Opo. Ako po kasi yung tipo ng tao na mapagbigay talaga. Naturally, giver po ako ng gifts sa mga kaibigan ko, sa mga klase ko. At to be honest, wala pa po akong nabibigay na gift sa mother ko. Napaka-ironic nga po, di ba? Kasi, para sa akin kasi, iba yung love language ko sa nanay ko eh. Kaya, for me, yung mga ganitong klase ng achievements, yun na yung gift ko sa kanila. Pero, if ako po ay ma-promote na someday, mabigyan ng maayos na sweldo, ng opportunity, gusto ko pong bilhan si mama ng dream niya na flat screen na television, yung malaking mga television. Kasi po, yung nanay ko po ay isa po siyang technician. So, kung 25 years old na po ako ngayon, siguro mga 30 years na po siya ang trabaho niya po ay nag-aayos ng television until now. Yung mga lumang TV, mga radyo, yan po yung kanyang hanap buhay. At lagi niya sa akin sinasabi na yun yung pangarap niya, magkaroon kami ng sarili naming TV na flat screen na sobrang linaw daw ng screen. So, yun yung gustong iregalo sa kanya. Opo. Yun. Hopefully. So dito, sir, kayo bilang guidance staff, minsan siguro kayo sir yung takbuhan ng mga students ninyo pag meron silang problema. ngayong Mother's Day naman sir, may mga lumalapit din po ba sa inyo kasi nami-miss nila sir yung kanilang magulang, yung kanilang nanay, Sir Ian? Sa ngayon po, wala pa pong lumalapit na mga
humingi sana ng guidance or ng counsel. Pero nakikita ko po yung mga kaibigan ko ngayon sa social media, Instagram, sa Facebook, marami po silang pinopost tungkol sa mga magulang nila, yung mga nakakasama pa nila, at yung mga hindi na. I'm looking forward na ako yung mag-approach sa kanila, magkumusta. Lalo na dun sa mga close friends ko na hindi na nila nakasama yung mga mother nila because they have passed away na very recently lang. So, yun po yung plano ko, na ako na mismo yung mag-comfort sa kanila, first move, mag-encourage, yan, about kung to comfort them sa emotionally, kasi nag-grieving pa din naman sila. Di ba po, hindi naman kasi agad-agad nawawala yung grief na yun eh. Ang mawala ng isang nanay. Marami na po nakausap na mga kaibigan, mga estudyante, mga bata, na akala daw ng mga tao, napakadali lang makamove on or makamove forward sa grief of losing a mother. But they tell me, sinasabi po nila na hindi yun ganun kadali. Kahit gano'n na po katagal na nangyari, andito pa din sa kanilang puso yung grief na yon. And I understand naman po kasi sabi nga po nila, grief is just love na wala nang napupuntahan. Andun pa din yung love eh. Kaya andun pa din naman yung grief. And yun po yung goal ko, siguro this day and sa mga sunod pang araw, to help them grieve, to help them be comfort po sa kanilang pinagdaanan. And sa mga kaibigan ko naman na happily kasama yung mga parents sila all this day, meron silang mga occasions, I plan to congratulate them and then parang to show them my support na, uy, ang siya ng family nyo, patuloy mo lang yan na i-show ang yung love sa yung mother kasi you don't know the times, di ba? Let's cherish every moment na kasama natin ang ating mama. Yun lang po. Opo. Ito last na lang sir na question bago ko naman ilipat kay Bombo Kim yung pagtatanong. Okay? Ito malaman namin sir, gaano ba ka-supportive si Mami sa inyo pong mga endeavor? Like dito sa civil service, sa iba pa nating mga ganap, Sir Ian. Ako po ay sobrang blessed na binigyan ng Panginoon ng isang sobrang supportive na nanay. Ako po kasi ay solo child lang. Wala po akong kapatid. So talagang nakapag-focus po yung nanay ko sa akin. Simula pa lang nung bata pa po ako, siya yung nag-focus na turuan ako magbasa, magsulat, mag-drawing. Kung gusto kong mag-enroll sa art class, sa painting class, in-enroll niya ako. Kung gusto kong magpabili ng mga libro, binibilhan niya ako. Siya yung nagturo sa akin simula pa lang po nung bata pa ako ng mga basic na pagbasa, pagsulat, sa arts, and syempre yun din pong morals or yung good conduct. Siya po talaga yung main kong figure sa kung paano ba maging mabuting tao, paano ba dapat ang maging mabait na anak. At sobrang supportive niya po to the point na kahit anong pong gusto kong gawin, pinapayagan niya ako. For example, yung pong pag-take ko po ng course na psychology sa Ateneo de Naga University. Alam naman po natin na ang psychology ay hindi naman siya practical na course. Kasi hindi siya tulad ng nursing or ng pagpupulis or yung mga high-paying jobs na after graduation mo, agad maganda na yung sahod mo. The field ng psychology is still blooming po. Marami pa din ang stigma patungkol sa psychology, sa mental health, about depression and anxiety. So, kaya nag-struggle pa din po kami mga mental health practitioners kung paano po magkaroon ng mabuting career dito sa field na to. But still, kahit na ganun, kahit hindi pa practical siyang course, my mother supported me. Sinuportan nila ako sa pag-aaral, sinuportan nila ako sa pangarap ko. Lagi ko silang in-encourage na someday maging worth itong pag-suportan niyo sa akin. And dumating na nga po yung araw na yon na experience ko na-experience namin yung benefits ng pag-support nila sa aking dreams. Kaya sobrang thankful pa ako sa mother ko talaga. Sobrang supportive po siya. Okay po. Sige sir, ito naman, bigyan ko naman ng pagkakataon si Bombo Kim na makapagtanong din po sa inyo. Sige Bombo Kim. Ayun, good morning sir, Ian, So welcome po ulit dito sa ating programang Good Morning Philippines. So siguro few questions lang po sir. Unang-una dito ano po ba yung challenges na encounter ninyo sir
throughout po sa pagiging siguro guidance staff, sir, dito po sa isang institution na kinapapasukan natin. Yung mga nahirapan tayong iresolba or kung hindi man ay naging komplikado, gumugol talaga ng siguro mga mahabang panahon bago natin ma-ease or kumbaga ma-provide ng comfort or resolution yung isang problem sa isang dumudulog na client. Yun pong napagandang pong tanong po yan, Sir Tim, kasi isa po sa pinaka-struggle po talaga, hindi lang namin kundi lahat ng mental health professionals, hindi lang sa Pilipinas, pati din sa buong mundo. Yung tinatawag natin na stigma sa pag-seek ng help. Ibig sabihin, para pong tinatrato ng karamihan pa din hanggang ngayon sa panahon natin na parang masama ang paglapit sa mga psychologist, sa mga psychiatrist, sa mga guidance counselor. Meron pa pong, uso pa din po hanggang ngayon, yung stigma sa college na pag napag-guidance ka daw, ibig sabihin may ginawa kang masama. Pag napag-guidance ka, quote-unquote, baliw ka na daw, or pag nagpatingin ka sa psychologist, nag-seek ka ng help sa mga mental professional. Until now po, yun yung struggle namin. Sa office po kasi, ngayon, recently, walang nagpapa-counseling. Walang nag-seek ng guidance sa aming guidance counselor. At yun po yung iniisipan namin talaga ngayon ng paraan on how to encourage these young people. Ito pong mga college students na struggling, na open po ang guidance office. It is a safe space. Pwede kang mag-open up. Pwede mong isabi ang lahat ng nararamdaman. At andito kami handang makinig. Walang judgment. Handa kang tulungan sa kung ano man ang pinagdadaanan mo. Yun po kasi yun yung talagang until now is battle or struggle ng mga mental health professional. Paano ba maaalis yung takot na yon? Yung takot na paghingi ng tulong sa mga psychologists, guidance counselor, and psychiatrists. At until now po, gumagawa kami ng mga initiatives, mga programs like yung pong mga students, tinitrain din namin na maging mga parang counselors din. Hindi naman technically or talagang officially counselors, kundi tinatawag namin silang peer coaches. Ano po? So, recently lang po, ngayon lang, nag-train kami ng mga college students sa CBSUA kung paano ba yung tamang pakikinig, pag-encourage sa mga kapwa nila estudyante na nakakaranas din ng mental health struggles or mental health problems. At hopefully, ay pag natapos po itong training namin sa kanila, ay ma-encourage nila yung mga kapwa nila estudyante na mag-seek help, na humingi ng tulong, lumapit sa amin, sa guidance office, sa mga guidance counselor, patungkol po sa kanilang mga mental health struggles. Hopefully po, sa mga sunod na araw ay maging successful po yun. Yun lang po, sir. Thank you for that, sir. Siguro, maisingin ko lang po itong second to the last question. Kahit naman po sabihin natin we are professional na tinitreat itong humaharap sa ating kliyente and yung mga issues o concerns na dinudulog nila sa atin, siguro po hindi naman maiwasan na tayo maapektuhan mismo, natitrigger nung mismong problemang idinudulog nila sa atin. Tayo po bilang professionals o as a guidance staff, sir, paano po tayo nagko-cope up? Paano po natin minamanage na hindi maapektuhan or kung maapektuhan man talaga, hindi maprolong itong epekto sa atin ng kung ano man na problemang dinadala sa atin ng mga clients natin, sir? Ako po ang mga tinatawag po kasi natin dyan is coping strategies. At ang ginagawa ko po, yung healthy na coping strategy ay yung faith po talaga, ang pananampalataya po sa Diyos. Kasi sa oras na ganyan po, nakarinig ako ng mga storya, may bigat na kwento mula sa mga kliyente, sa mga estudyante, tungkol sa nila mga personal na pinagdadaanan sa buhay, sa pamilya man yan, sa personal na identity, sa kanilang relasyon, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang pamilya. Hindi naman kami immune as psychology professionals na maapektuhan sa mga ganung klase ng kwento. Tao din naman kami. Ang ginagawa ko po niyan is, ang pray sa Panginoon na palakasin ang aking puso, ang aking isip habang hinahandle ang mga gatong klase ng cases. At effective naman po. Kasi meron naman pong mga pag-aaral, ay naman sa mga pag-aaral sa mga psychological studies na ang pag-a-attend ng church, pag-isimba, kasama mo ang iyong pamilya,
pagbabasa ng Biblia at pag-pray, nanalangin, ay nakakatulong talaga, isang napakalaking or napakalakas at epektibong coping strategy para maging resilient po dito sa ganitong klase ng trabaho. At alam ko, hindi naman lang ako, kahit yung nga pong boss ko, si Dr. Ivy Galon Morino, kapag nakikita ko nga po siya after ng counseling session, sobrang drain niya, sobrang pagod niya, nagpaalam niya sa akin, Sir Ian, labas na ako, maglalakad-lakad lang, yun yung ginagawa niya. Ganun din po yung natutunan ko sa kanya. Ang ginagawa ko din after isang stressful na maghapon sa trabaho, lumalabas ako ng campus, naglalakad-lakad, pupunta pa ako dun sa mga katrabaho ko, nakikipagkwentuhan, para makapag-cope up dun sa bigat na witness ko dun sa office po. So ganun po, basically una-una, coping strategy ko, faith sa Diyos, tapos exercise, paglakad-lakad, patlo yung pagkikipag-socialize sa aking mga katrabaho at mga kaibigan. Yun po. With that, sir, siguro ito na lang po yung huling katanungan ko, sir. For you, sir, para kumbaga mas maintindihan pa ng ating mga kabombong na sumusubaybay, nakikinig at nanonood, gaano po kahalaga itong trabaho nitong pagiging guidance staff, sir, sa ating mga estudyante and syempre po sa pag-manage po o pag-help, pag-assist na ma-resolve ang kanilang mga concern? Nangailangan po talaga grabe po yung pangailangan sa mga mental health professional. For example po yung tulad namin mga guidance staff. Kasi sobrang dami po ng estudyante. Sobrang dami din ng estudyante na dumaranas ng depression, anxiety at ng kung ano pa man na mental health problems. At konti lang po kaming mga mental health practitioners, professionals. Sabi nga po sa statistics or sa mga pag-aaral, isang psychologist katumbas na po yan ay 200,000 na Pilipino. So ang dami pong kliyente, ang daming kailangan tulungan. So kaya kami pong mga psychology graduates ay humingi talaga ng suporta sa gobyerno na sana yun pong bago napatupad na batas patungkol sa mga psychology graduates na bibigyan daw ng trabaho sa DepEd, na magkakaroon ng mga bagong job openings specifically para labanan yung bullying po sa elementary at high school. So sana mapatupad na po yung mga batas na yon at para yung mga kapwa ko din psychology graduates ay makatulong na makapag-practice na ng kanilang degree. Kasi marami pong psychology graduates ngayon hindi nagtatrabaho sa field nila. At grateful pa ako na nakapasok ako sa guidance field. Pero marami din po ako mga kaibigan, mga klase personally na gusto na din mag-practice sa ganitong klase ng trabaho. Kaya sana po ay ma-implement na yon, mabuksan ng maraming trabaho para sa mga psychology graduates at matulungan na po yung mga estudyante, yung mga bata sa kanilang mga pinagdaanan sa school, mapabuling man yan or mental health illness. So sobrang importante niya po kasi kulang na kulang po kami. Yan lang po, sir. With that, Sir Ian, maraming salamat po. Ipapasa ko na po ulit kay Bombo Kier itong mga pagtatanong. Okay, balik sa akin, Sir Ian, So ito, bilang panghuli na lang, sir, siguro for sure, syempre proud na proud sa iyo ang inyong parents sa mga tagumpay mo ngayon, sir, especially sa katatapos na civil service exam. Siguro, sir, ano ang inyong maiiwan na mensahe? Una, doon sa mga nagbabalak din na mag-exam sa civil service. Ano ang maibibigay niyo sa kanilang tips? And syempre, palibhasa Mother's Day ngayon, sir. Ano ang message nyo naman sa ating mga parent, mga nanay, mga anak na talagang kapiling pa nila yung kanilang nanay ngayong Mother's Day? Sige, sir, bigay ko ulit sa inyo ang linya. Okay po. So, patungkol po naman sa civil service, naniniwala po ako na sa pamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan ng pagpupursige, makayang din pong maipasa yung civil service. Ano po? Ako po, hindi po kasi ako nakapag-review. Hindi ako kasi sobrang nabis sa work. Pero, nakaya ko po siya kahit walang ganun, kahit walang tulog. Kasi siguro, yun lang po talaga dahil sa pananampalataya, sa pag-pray, at dahil din sa paghubog sa akin ng nanay ko simula bata pa lang ako.
Kasi yun po yung mga example, yung mga question po kasi sa civil service ay ano siya, yun yung mga basic, lalo yung math, mga tanong sa math. Siya yung mga basic lang naman talaga, yung about sa fraction, mga percentage, yan, mga pag-multiply, ganun. So, for me, kung solid po yung foundation mo nung bata ka pa lang sa math, kayang-kaya nyo pong, basic lang po sa inyo yung, ano, yung math part ng civil service. At pero doon po ako nahirapan eh, kahit pa paano. But, kaya yun po yung mga tips ko talaga sa mga mag-take pa, is yun po yun, i-review nyo po yung basic math nung elementary pa kayo, at for sure, mapapasa nyo po yung civil service. And tungkol lang po sa message ko sa mga, for this Mother's Day, una po mo dun sa mga kapwa ko, sa mga kapwa ko anak din. Maging ano po tayo, i-cherish po natin or pahalagaan po natin yung moments na kasama pa natin ating parents kasi hindi po natin alam ang panahon. Diba? Ang buhay ay unpredictable. Ang buhay ay parang, sabi nga po sa Biblia, parang usok na hindi natin alam, nandyan lang, ngayon wala na. So, let's cherish every moment na kasama natin ang ating mga mothers. Hindi po sila forever na andito lang. Minsan, or madalas, sinitake for granted nating mga anak, yung mga magulang natin, pero hindi natin napapansin, tumatanda na din sila. Ang iba nagkakasakit na. Kaya ngayon pa lang, let's show our love. Di ba, ang maraming mga kabataan po ngayon na cringe na magsabi ng I love you sa parents, magbigay ng gifts, o kung ano man nahihiyang mag-show ng kanilang love, okay lang naman yun. Marami pa naman paraan para ipakita ang ating pagmamahal sa parents. At gamitin po ating iba't ibang paraan na yun. Yung mga love languages, iba't ibang love languages to make them feel loved. Kahit kung hindi mo kaya magsabi ng I love you, idaan mo sa gifts. Kung hindi mo kayang idaan sa gifts, pwede mong idaan sa acts of service. Pwede mong gumawa yung mga ginagawa ng mama mo sa bahay, gawin mo na. May malaking tulong na yun sa kanila. Kung hindi mo naman kayang mag-acts of service, at least yung quality time. Mag-spend ka ng time sa kanila, lumabas kayo, mag-bonding, kung saan man. Maraming paraan para ipakita ang pagmamahal. Sana gawin po natin yon. At sa message ko naman po sa mga mother, sila mama, sila lola, at sa mga nanay po na ikinig ngayon dito sa ating programa. Ako po'y hanga po sa inyo. Ako po'y masaya at nautuwa na marami pong tulad ninyo ng mga nanay na kahit nahihirapan ay patuloy na nagpupursige para lamang ma-providean or may paramdam yung pagmamahal sa mga anak nila. Hindi po madali ang pagiging nanay. Hindi man namin exactly alam kung gaano yun kahirap, kasakit, yung mga pinagdaanan po ninyo. But I believe na grabe po yung sacrifices niyo para sa amin. In behalf of my fellow mga anak, kami po ay saludo sa inyo at mahal po namin kayo. Ayun lamang po, Sir Kier. Maraming salamat po.